Kasi naman si Atty. Claire Castro, sinasabi pa na matapang si Pangulong Bongbong Marcos eh. Alam na naman natin yon, di ba? Alam na naman natin yon mga bossing, sabi ni Libra October. Ang galing ha, tamang oras ha. Hindi tayo late, di ba? Alam na natin na matapang si Pangulong Bongbong Marcos. Huwag mo lang i-DN, Atty. Claire, magagalit yung mga DDS. Kasi yung kanilang iniidolo o yung pamilyang idol nila, unahin mo si Baste, takbuhin naman. 'Di ba? Ay hindi, unahin natin yung tatay, no? Na takot naman sa China na hanggang ngayon ay nandoon po sa rehas, mga kababayan. Susundan niyan ni Baste. Ano sabi po mga boss chipamo sir ni PCO Undersecretary Atty. Claire Castro kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang Pangulo matapang. Matapang ang Pangulo. Kaya lang, hindi niya kasi dinadaan sa galit. Yes, yan naman tama eh. Diba? Madami ang naiinip. Ang sinasabi, Diyos ko, wala namang mapakulong. Yung ICI, Diyos ko, wala namang mapakulong dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga nagmamadali ho eh. Kung maalala nyo, yung kay Kibuloy, ang tagal, di ba? Lumabas, yung si alias Amanda, pero halos talagang pinag-aralan pa lahat, no? Para walang sabit, para legal yung mga gagawin at legal yung mga magiging hakbang. Dating Pangulong Duterte, umiwas ang Pangulo dyan, hindi kasama ang Pangulo dyan. Hindi ako naniniwala, no? May pitik yon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po ngayon, nandoon si dating Pangulong Duterte sa loob ng ICC, no? Hindi yung puro galit, tapos sasabihin ganito. Hindi ganoon, di ba? Si Arlene Kayumanggi nadalaw, Oy, i-add kita sa Facebook, Arlene Kayumanggi. Gusto ko makita yung paa mo. Di ba? Kasi yung dating administrasyon, mabilisan. Kaya ayan, tignan mo, pati nga si Leila de Lima, labas din. Di ba? Hindi ko sinasabi na yung kay Leila de Lima, kumbaga, kulang sa ebidensya. Pero wala eh. Lahat ho galing sa lahat ho galing sa galit. No, kaya ano nangyayari ngayon? Wala. Ang gusto ng Pangulong Bongbong Marcos, maayos lahat. Pinag-aralan lahat. No? Kumpleto rekado lahat. Pati diyan po sa pagsugpo ng korupsyon, pati diyan po sa ICI. Lahat. Kumpleto ebidensya. Hindi, kinulong si ganito kasi galit ang presidente. Walang ganon, mga kababayan. Kinulong si ganito kasi naiinis ang presidente. Walang ganon. Walang chart na ilalabas yung chart o yung Manila paper yata yung papel noon. Tapos may mga pangalan doon. Walang ganon na kulang ebidensya. Pinag-iisipan ni PBBM ang lahat ng desisyon niya. Hindi siya padalos-dalos. Correct po, madam. No? Hindi siya nagme-meltdown. May kilala ko nagme-meltdown. No? Grabe mag-meltdown yun. Sobra ho. Hanggang sa umaabot sa punto na nasa harap po ng publiko, nasa harap po ng mamamayang Pilipino, sasabihin, may inutusan na ako. Patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Araneta Marcos, patayin si Martin Romualdez. Di ba? Panigurado ko, alam nila o alam niya na may yun, may balik yun. Kumbaga, mga bossing, may kaso yun. Tingin ko nga ho, mga kababayan, pati yung pati yung pagbabanta sa Pangulo, sa buhay ng asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo, tingin ko nga ho, hanggang ngayon, inaasikaso. Kinukumpleto lang ho lahat, mga kababayan. Kadalasan, nagugulat na lang po tayo, di ba? Na, akala ko wala na lang yun, akala ko pinalagpas na lang yun. Yun pala, gumugulong yung investigasyon nila doon. Tapos, ayun na, warrant of arrest na yung mga kasunod. Kumpleto rekado, hindi pa dalos-dalos, at pinag-iisipan ang lahat ng galaw. Sabi ni Dutdut Pintura, ay dami nilang nagme-meltdown from top to bottom. Same lang. Si Pulong.
Si Pulong pag nag-meltdown niya, mananaksak yan, nananaksak. Baliktad yung kutsilyo. Pag naiinis yan, doon sa bugaw. Oh. Nandoon pa rin yung sinasabi nating breeding. At saka ho, mga kababayan, pag ikaw isang politiko, pag ikaw isang public servant, presidente, vice-presidente, senador, congressman, lahat na po yan, kahit barangay tamod ka lang. No? Sabi ko barangay tanod. Linisin nyo yung tenga nyo. Baka yung tenga nyo may diferensya. Kailangan kapag gumaharap ka sa television, sa kahit ano, kailangan nandiyan yung breeding lagi. Hindi pwedeng makikitaan ka ng ano. Kaya akala ko ho, mga bossing, nung kumuha ng spokesperson ang Office of the Vice President, para masolusyonan yung kakaano nila, yung kaka-meltdown ni Inday Sara Duterte. Yung pala, wala din. Parang nag-ghost na din yung yung spokesperson nila. Hindi ko na nakikita di ba? Sabi ni J8, Sir Mark, ang ASEAN chairmanship nasa Pilipinas na maiingay na naman ang mga DDS. Mag-iiyakan yan. Hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya palamura, correct? Hindi naman po ang senyales ng pagiging matapang ay palamura Di ba, Mark Estacador? Hindi naman makikita ang tapang ng tao sa pagbabanta, pagbumura, at paninigaw. Yan. Ang isang matapang na tao, humaharap, lumalantad. Di ba? Tingnan nyo na lang ho. Yung laban natin sa China ngayon, mga kababayan, hindi makaporma ang China. No? In terms na yung pagpapatanggal ng mga missile na nasa atin sa Pilipinas, yung mga Typhoon missile, ano ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Nagrereklamo kayo sa Typhoon missile O sige, eto, dagdagan pa namin ng BrahMos missile na galing sa India. Ganun yan mga boss. Yung dating Pangulong Duterte versus China, ay tubig lang yan. Ay, bato lang yan. Buhangin lang yan. No? Lumalagpas yung mga helicopter ng China doon sa ating teritoryo. Ay, bato-bato lang yan. Okay man yan. No? Susunod sa mga ilang mga buwan, ilang araw, papasok na ng Maynila yung mga helicopter ng China. Di ba? Mga bossing, nakikita natin yung pagkakaiba, no, ng dalawang pangulo. Yung isa, para sa mga DDS, matapang na yon kasi puro pagbabanta at puro pagmumura. At ito naman po na ating pangkasalukuyang pangulo, hindi natin nariringgan ng pagbabanta, hindi nagmumura, no? Pero kita natin yung tibay ng loob para ipaglaban ang buong Pilipino at ang Pilipinas, mga kababayan. Kaya wag kayo mga DDS, no? Mali ang perspektibo ninyo o mali ang tingin nyo kung sino yung matapang. Anyway,